inaasahan ni Ibarra ang pagdating ni Elias sa bahay. Muling nagbigay ng babala ang matanda sa kanya tungkol sa mga kaaway na dapat bantayan. Ngunit paano kung ang sistemang namamahala ay siyang dahilan sa pagigil sa pagmulat ng isip? Hindi dating sagot na tayo. Reforma ang lang. Unti-unti, ngunit duran. Kung pagbabago ay hindi nibibigay, baka kailangan nitong punin. Bantayan mo ang lahat at huwag kang mawalan ng tapangs. Ang bayan natin nakasalalay sa ating kilos. Hindi ko malinaw na yung pagkat ng kapitan niya. Naway, maging dagdag ka mo doon. Darating ang araw na babalik ako sa tamang kanto. Ingatan mo ang iyong sarili. Naway gabayan ka ng may kapal. Paano? Bago umalis, ipinangako ni Elias na babalikan siya kung kakailanganin at nangako si Ibarra na hindi ipagsasabi sa iba ang kanilang usapan. Nagsama-sama ang mga kilalang tao sa bahay ni Kapitan Tiago para sa tanghalian, kabilang sina Ibarra, Maria Clara at ang mga pari. Ay si Juan Crisostomo Ibarra, ang anak ng aking matalik na kaibigan. Kayo, hindi ninyo nais mamatay. Bago umalis, ipinangako ni Elias na babalikan siya kung kakailanganin at nangako si Ibarra na hindi ipagsasabi sa iba ang kanilang usapan. Ang mga nakapag-aral sa Europa ay akala mo kung sino na. At ang ama ng iba dyan ay dapat hindi ginagalang. Yung napastanganin ng alaala ng aking ama. At ano ang iyong gagawin? Ang Crisostomo, alang-alang sa akin. Panin po sa aking buwan. Nagkalat sa buong bayan ang balita tungkol sa gulo sa tanghalian. May nagsasabing patay na si Padre Damaso, habang marami naman ang pumanig sa pari at kinondena si Ibarra. Habang may nag-aalala sa paaralan na itatayo, may ilan namang humanga kay Ibarra sa pagtatanggol niya sa ama at patuloy ang pag-usad ng plano para sa kinabukasan ng mga bata. Napuno ng lungkot si Maria Clara nang malaman na ekskomunikado si Ibarra. Kahit anong aliw ang ibigay ni Tia Isabel at Andeng, hindi maalis ang dalamhati ng dalaga. Sumulat tayo sa papa at magbigay ng malaking halaga upang mapawalang bisa ang pag. Huwag kang mag-alala, senyorita. Gagawa tayo ng paraan para magkausap ulit ni Ibarra. Dumating ang balita tungkol sa pinsan ni Padre Damaso mula Espanya at ang pagdating ng Kapitan General. Tumakbo si Maria Clara sa kanyang kwarto at lumuhod sa Birhen. Taimtim na nanalangin habang si Tia Isabel naman ay pumunta sa silid nito. Dumating ang Kapitan General at hinarap si Ibarra. Hindi panansin ang reklamo ni Padre Salvi tungkol sa ekskomunikasyon at pinuri ang tapang ni Ibarra at Maria Clara.
Naiintindihan kita, eh. Salamat. Magandang umaga sa iyo, Admiral. Magandang umaga po sa inyo, mga padre. Nagbibigay ka lang po kami sa iyo. Ngunit nais ko rin pong ipaalala na si Ibarra ay ex-komendado sa simbahan. Ayusin na natin ang mga bagay ngayon sa tamang panahon. Naiintindihan kita, eh. Salamat. Magandang umaga sa iyo, Admiral. Magandang umaga po sa inyo, mga padre. Nagbibigay ka lang po kami sa iyo. Ngunit nais ko rin pong ipaalala na si Ibarra ay ex-komendado sa simbahan. Ayusin na natin ang mga bagay ngayon sa tamang panahon. Inutusan ng general ang alkalde na protektahan si Ibarra at ipatawag si Kapitan Tiago. Pansamantala, hinarap ni Ibarra si Maria Clara bago sila pumunta sa dulaan. Tuloy po eh. Nagbibigay ka ng galang, eh. Magandang araw ka sa iyo. Maria na, hinahangaan ko ang iyong katapangan at pigilan si Ibarra sa kanyang galit. Ginawa ko lamang ang nararapat, General. Go. Ibarra, ikaw pala yan. Lumapit ka. Pinupuri kita sa pagtatanggol mo sa mga alaala ng iyong ama. Maraming salamat po, Kapitan General. Kakausapin ko ang Arsobispo upang alisin ng iyong excommunication. Ngunit kung nais mo, maaari kang manirahan sa Espanya. Kapitan General, mahal ko ang aking bayan. Dito ako mananatili. Magandang sagot. Protektahan ninyo si Ibarra. May mabuti siyang plano para sa bayan. Nagsasalamat ako sa kabutihan niyo, General. Kapitan Tiago, napakaswerte ninyo sa inyong anak. At sa magiging manugang ninyo, kung papayag kayo, nais kong ninaw sa inyong kasal. Ibarra, pupunta na kami ng Dalacan. Kung may gusto ka pang sabihin kay Maria Clara, isulat ko na lamang. Sige, sisulat ko na lamang. Kinagabihan, sumabog ang pumutok at nagkalimbang ang kampana. Naglibot sina Ibarra, Kapitan Tiago at Alperes habang nagbabantay ang mga gwardya sibil. Sa presisyon, narinig ni Ibarra ang lungkot na awit ni Maria Clara. Pinagmamasdan sila ng Kapitan General. Nainibitahan si Ibarra sa pagkainan. Maganda ang paghahanda ng ating bayan para sa ating kapistahan. Opo, General. Tunay ngang maganda. Halika Ibarra at mag-usap tayo. Hindi sa garbo nasusukat ang tunay na pananampalataya. Habang dumaraan ang prosesyon, nakasara ang bintana ni Doña Consolacion at mahigpit na inuutos ng Alperes na huwag lumabas si Sisa. Ako ang reyna ng mga Guardia Civil. At ako rin ang senyora ng mga opisyal. Pinilit si Sisa na kumanta at sumayaw, ngunit pinagmalupitan siya ng Donya. Inutusan ng Alperes na alagaan at kumitin si Sisa para sa bukas kay Ibarra. Hoy! Sino ang kumakanta riyan? Donya, isisa po yun, nakakulong. Pwes, dalhin mo siya sa akin dito para marinig ko ang kanyang awit. Ito na po siya, Donya. Ano? Hindi ko po talaga kaya. Sige na, Sisa, kumanta ka na. Hindi ko po talaga kaya. Dalihan mo na, Sisa. Mga anak ko. Nasaan na kayo? Mga anak ko. Nasaan na kayo?
Sa isang gabi ng kasiyahan sa plaza, nagtipon ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng bayan upang panoorin ang dula. Magandang bilang. Bakit tila matambal yata si Maria Clara? Sa gitna ng kabuluhan, dinala ni Ibarra si Maria Clara sa bahay ni Kapitan Tiago, habang tahimik na nanonood si Padre Salvi mula sa kumpento. Narito na ng binatang iyan. Paalisin mo ang taong iyan! Hindi ko magagawa yun, Padre. Isa siya sa pinakamalaking nagabuloy sa dulang ito. John, Kayong lahat, pinapatigil ang dula. Hindi makatulog ang Alperes at ang Senyora. Hindi maaari. Anong hindi maaari? Kailangan mo sunod ito. Sa amin ang gabing ito. Hindi pwede. Hindi maaari. Huwag mo kayo nahawakan. Kailangan ito masunod ngayon. Tama siya. May Huwag mo kayo sa maaari. akin. Bakit? Ha? Ah! Kinagabihan, abala si Ibarra sa kanyang laboratorio nang dumating si Elias at ibinalita na may sakit si Maria Clara. Matapos magpaalam si Elias, nagbihis si Ibarra at agad na nagtungo sa bahay ni Maria Clara upang makikita ang kalagayan nito. Nag-aalala ang buong bahay ni Kapitan Tiago dahil sa pagkakasakit ni Maria Clara. Dumating sina Don Tiburcio, Doña Victorina at Linares upang dalawin ang dalaga. Matapos magpaalam si Elias, nagbihis si Ibarra at agad na nagtungo sa bahay ni Maria Clara upang makikita ang kalagayan nito. Pumasok si Padre Damaso sa silid ng Maria Clara at lumuha nang makita ang kalagayan ng dalaga. Paglabas niya, nakasalubong niya sina Doña Victorina at Linares. O Padre, kayo po ba? Naiwan po mo. Okay. Maria Clara? Anak? Oo man yun, pero hindi ko ako tumatinggap sa bisig ngayon. Ngayon nga. At nabalitaan kong ikay nagkaroon ng malubong sakit. Habang pinag-uusapan ang trabaho at mapapangasawa ni Linares, dumating naman si Lucas kay Padre Salvi upang ireklamo ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Ngunit sa halip na tulungan, pinalayas lamang siya ng pari. O Padre, kami po yung narito. Padre, ako po si Linares, inaanak ng inyong kapatid. Pinalulunod kitang makilala. Padre, may dala akong liyang. Ako ay naghahanap ng trabaho at naghahanap ng asawa. Madali kang makakahanap ng trabaho dahil isa kang abogado. Halika't puntahan natin si Kapitan Tiago para sa iyong mapapangasawa. Oh, Nakakainis. Parang lahat ay umiikot lamang sa sal at kapangyarihan. Go! Padre, tulungan niyo po ako sa kamatayan ng aking kapatid. Ano ba itong pagpapahila mo? Lumayas ka na rito.
Ito ang dalis na tanggap ko mula kay Ibarra. Sapat na yon, umayos ka na rito bago pa lumala ang sitwasyon. Nagkasakit si Maria Clara matapos magpisal at inaalagaan siya ni Tia Isabel at ng kanyang mga kaibigan. Salamat sa Berhen. Bumaba nang lagnat ng aking anak. Inalagaan natin siya na buong puso, Kapitan. Kaya mamuti ang kanyang pakiramdam dahil sa pangangalaga ng asawa ko. Para sa ang dahilan ng pagkagaling niya ay hindi pagpapakita kay iba. Ngunit, nalulungkot siya sa pagmisa ni Padre Damaso. Yung turing itong isang Sina. Padre, ako'y nagkasala sa puso at pag-iisip. Hindi siya nakikinig, nakatitig lang. Ibinulong ni Maria Clara kay Sinang na ipasabi kay Ibarra na limuti na siya. Habang pinapansin ni Tia Isabel na tila hindi nakikinig si Padre Salvi sa kanyang pangpisal. Nagkita sina Elias at Kapitan Pablo sa isang higib at ibinahagi ng kapitan ang sinapit ng kanyang pamilya. Magandang gabi siya, Elias. Nais akong ipalitin Kapitan Pablo, sumamog sa lupay ng mga kadugo. Naman mga higayot kaya. Hindi, Elias. Ako ko lang yung pag-iintay ako ng anak. Makakamdan ko ng namatay nila. Magbibigyan ko sila ng katalungan. Ipapabot ko kay Ibarra kung sasang-ayon siya, makakamdan natin ang katalungan. Ibinulong ni Maria Clara kay Sinang na ipasabi kay Ibarra na limuti na siya. Habang pinapansin ni Tia Isabel na tila hindi nakikinig si Padre Salvi sa kanyang pangpisal. Tuwing linggo, habang ang iba ay nasa simbahan, marami rin umipon sa sabungan upang tumaya at manood ng labanan ng mga manok. Puting dito. Malaki at puting lisak. At ito naman ang aking bulit na manok. Oh, magkano pusta? 300. Tanggap ko! Uy! Kailangan na natin ng bataya. Hindi para katandaan nyo. Paperam ko kayo, pero kailangan nyo sumama sa paglusob ng kwartil. Mas malaki ang kikitain doon tumapag-akay ka na marami. Kilala namin si Ibarra. Hindi na kayo makatiis. Pumakal na kami. Bukas darap kayo sa datos. Mas na. Nangako si Elias na hihingi ng tulong kay Ibarra upang makamit ang katarungan. Habang ang iba ay nasa subungan, namasyal naman sa bayan sila Don Tiburcio at Doña Victorina upang magpasid sa mga bahay at bukid ng mga Indio. Ako ang tunay na kagalang-galang dahil ako ang tunay na Kastila. Huwag kang magmataas! Ako ang tunay na asawa ni Alperes kaya ako ang may mas karapatan. Nang magkita si Doña Victorina at Doña Consolacion, nawi ang kanilang mataling natitigan sa matinding pag-aalipustahan ng dalawa.
Nasaktan si Ibarra sa pagkakita kay Linares, kaya umalis siya patungong paaralan at lihim na hihintayin si Elias sa lawa.